Mga kapuso, nandito ako ngayon sa Iloilo National High School at kung makikita ninyo sa aking likuran ay nakakordon na itong PAGCOR 2 building. 4-story ito mga kapuso na may 20 na classrooms. So noong Friday nakita nito ng mga bitak dahil nga sa pagyanig na naramdaman noon sa Davao Oriental. Kahapon dito sa Iloilo yung epicentro 4.2 magnitude na lindol na yung epicenter nga ay sa Gimbal, Iloilo. So kahapon, chinek din ng DRRM, ng eskwelahan at ng SDO yung building na ito at nakitaan muli ng mga dagdag at na-aggravate o kumbaga mas lumaki yung mga nakitang mga bitak o naunang mga bitak na nakita. Ayon sa school principal ay safe for occupancy naman yung PAGCOR 2 building pero minabuti nila na evacuate muna yung building para sa kaligtasan ng mga estudyante. Sa ngayon ay mahigpit na minomonitor at ino-observe yung school building. Ayon sa report ng SDO Iloilo, simula noong nakaramdam ng pagyanig at sunod-sunod pa na lindol ay umabot na sa 414 na classrooms ang nakitaan ng damage. 104 dito ang unsafe, ang na-identify na unsafe. May subject din for demolition at may iba naman na kaya pa namang i-retrofit. Samantala, yung PAGCOR 1 building na lubha talagang naapektuhan noong niyanig ng malakas na lindol, ang Bogo City, Cebu noong September 30 ay idineklara ng unfit talaga o unsafe ng eskwelahan dito sa kanilang pag-check last Friday. So hindi pa ma-determine kung subject pa for demolition o kaya pang i-retrofit ang nasabing building. Umabot sa 3,000 mga estudyante ang apektado o na-evacuate na dahil sa mga nakitang bitak dito sa PAGCOR 1 at PAGCOR 2 building sa Iloilo National High School. Mga kapuso, sa ngayon ay nagpapatupad na ang Iloilo National High School ng shifting ng klase para hindi maantala ang learning ng mga estudyante. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Ako niya kapuso, Kim Salinas ng GMA Regional TV.